Good day mga ka-CM. So ngayong video na tuturo po natin kung paano mag-setup ng Ansel AG400M tsaka kung paano gamitin to. So ito yung mismong machine natin. Tapos ito yung mga accessory na kasama nitong package na to. So ituturo ko paano i-assemble tsaka yung mga operations mamaya paano gamitin. Ituturo natin sa video na to. So tuloy-tuloy lang po ang panonood. Ngayon kakabit natin yung plug sa ating hose. Tapos yung hose is ipapasok natin dito sa ating cylinder. Pasok natin siya dyan. Tapos yung clamp ang magiging hose. So, naka-assemble na yung ating hose. Papasok naman natin siya dito. So, dito merong sentruhan or may butas kung saan papasok yung hose sa loob nito. Tapos, tututok nyo din yung hose mismo. Then, ito, pasok na yung hose. Maglalapat na agad yung ating mga cylinder. Tapos, ilalak lang natin sa gilid magkabila para magiging stay put na yung ating mga cylinder. Ngayon, dapat natin mag-set up ng ating cylinder ng ating sa likod na parte ng ating machine, isi-set up natin yung pinaka-fuel line, tapos yung kabitan ng terminal dito. So yung terminal cable natin, meron siyang sukat dito. Papasok lang natin siya. Pagpasok na siya, lock mo lang, then stable na yung ating terminal cable. So ganun lang kasimple. Tapos yung ating hose, papasok mo lang yung hose. Pagpasok na yung hose, ikutin natin ito gamit yung wrench na provided kasama yung ating sama-sama. Ikutin lang natin ito. Kailangan may fit yung ating lock dun sa mismong hose. Make sure lang na kailangan nakalock yung ating lock ng ating hose. Pressurize, walang leak. Yeah. So, okay na. Set up na siya. Then, ito is i-gasket na po natin yung quick release natin. Kakamit natin dito sa ating pressure gauge. Then, ito ay compress na ito. Dito. Yeah. So, dito naman sa kabilang side, dito naka-locate yung ating power socket. Tsaka yung mismo socket din ng ating resistance test cable. So, ito yung gagamitin natin cable kapag mag-check tayo ng resistance ng ating injector. So, gagamitin natin ito dito. Tapos, ayan na po yung gagamitin natin pang resistance test. Kasi ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung mga adapter na kasama dun sa ating package, saka kung ano yung mga function nila at kung ano yung gagamitin nila. So meron tayo dito tinatawag na main adapter tsaka tatlong vice adapter. Yung main adapter, ito ay laging nakakabit dito sa ating fuel rail. Dito natin siya ikakabit kagaya nito. Main adapter, ibig sabihin lagi itong nakakabit dito. Okay? Ngayon, yung mga vice adapter natin, magpapalit-palit siya depende sa kung ano yung sukat sa ating injector. So, example, itong injector natin ay hindi sukat dito. Hindi rin siya sukat dito. Pero sukat siya dito sa ating muli. So, ito yung vice adapter na gagamitin natin at ito ay ikakabit natin dito sa ating main adapter. So, ang sistema or ang setup natin is ganito yung magiging issue. Pag ginabit na natin siya dun sa ating machine. Okay? Tapos, meron tayo dito tinatawag na parang stopper. So, plug. Meron din siyang o-ring. Ikakabit natin siya dun sa iba pang butas. Especially kapag isang injector lang yung ating i-test. Okay, so, pwede kasi tayo mag-test dito ng 4. So, pwede rin namang isa o dalawa o tatlo lang. So, kabit lang natin yun.
Then, ito na yung final setup natin. Okay? Tapos, sa terminal cable naman, meron tayo ditong dalawang klase. Yung isa is, yung dulo niya is blue point, yung isa naman is normal, socket lang naman. So, gamitin nyo lang kung alin yung mas komportable kayo. Okay guys, yung unang instruction natin or tutorial na ituturo sa inyo is yung paggamit ng ating resistance testing. Okay, so gagamitin lang natin yung cable na kasama doon for resistance testing kasi kakabit lang natin yon dun sa mismong injector. So, gaya na to. So, pag nakabit na natin yung injector dun sa resistance testing, punta tayo dito sa ating panel. Then, click lang natin yung resistance icon dito. So, pag click natin yan, babasahin niya kung anong resistance ng ating injector. So, mas convenient siyang gamitin. Hindi na tayo gagamit ng mga multi-tester pa. Yan. So, ang resistance ng ating injector ngayon is 14.1. So, ngayon, tuturo ko naman ako how to operate our Ansel AG400. So, kung ano yung mga function nito, yung mga pindutan natin, so kung ano yung kailangan natin. So, meron tayong function 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Okay? So, sa function number 1, ang function number 1 po natin is ultrasonic cleaning. So, para ma-activate natin ang ultrasonic cleaning, ay isi-switch lang po natin itong ultrasonic switch natin sa gilid. So, pag-ulit po natin yan, ultrasonic. Pero hindi lang po yun ang kailangan natin gawin. Habang nakababad po ang ating injector dito sa ating ultrasonic cleaning, nakakabit po itong ating terminal cable sa injector, kailangan po natin i-activate yung function number 1. Okay, so pag pinindot po natin ito, marinig niya po na nag-activate yung solenoid ng ating injector. So, ibig sabihin, nag-open and close po yung solenoid niya na magpo-pause para habang nakababad siya sa ating ultrasonic, ibubuga niya yung mga carbon niya sa loob. So, ganun po yung gagawin. So, normal lang po na mamamatay yun at mag-open din po siya after seconds interval lang naman siya. So, hahayaan nyo lang po siya na nag-activate yan habang nakababad dito sa ating ultrasonic. So, function number 2 naman. So, sa function number 2, may tatlo kayong kailangan tandaan. Meron tayong tatlong parameters na sinaset natin bago natin i-activate yung ating function number 2. So, sa function number 2, meron tayong mode 1 na siniset natin kung anong RPM, kung anong gusto natin gawin dun sa injector. So, pwede natin iset. Example, isiset natin yung 4,000 RPM. Lang natin 4,000 RPM. Tapos, pwede natin palitan yung injection duration. So, example, papalitan ko ang injection duration natin ng 2.5 milliseconds. Okay? So, yung function number 3 naman niya, or yung mode number 3 ni function number 2 ay yung time, kung ilang oras natin gustong i-run yung test dun sa ating injector. So, naka-preset naman na po ito. So, hindi na lang natin yung 60 second testing time. So, pinutin na natin yung play. So, make sure pala na ang ating pressure na ginagamit is around 40 PSI lang po. Yan. So, ito yung ginagamit natin sa pag-adjust ng pressure. Then dito natin makikita sa pressure gauge kung anong pressure na yung ginagawa ng ating injector. So, ito na po yung ating mga sinet na parameters doon sa ating injector testing. So, pwede rin natin baguhin yung RPM habang nag-undergo yung ating testing. Yan. Makapansin nyo, bumibilis din po yung ating injector. Yan. So, yun po yung ating function number 2. Okay, guys. So, sa function number 3 naman po, meron tayong leak testing. Okay? So, sa leak testing, matutesting natin kung nagli-leak ba yung ating injector, kung may mga problem siya about sa leakage. So, kapag nag-undergo tayo ng testing, i-drain pala muna to bago tayo mag-mix sa ating next test na gagawin sa ating injector. Para sa ganun man, makita po natin kung ilan yung ml na dinideliver ng ating injector. Okay, so, pagka i-drain natin, iangat ko lang para mag-lock ulit yung valve, baba nila. So, proceed tayo sa function number 3. Ito ay injection leak testing. So, pag in-activate natin ito, mag-create siya ng pressure. Ayan, 40 PSI. Then, sa 40 PSI, mag-run yung test natin ng 60 seconds. Titingnan natin ngayon kung magkakaroon ng leak
yung ating injector. So, after nun, masasabi natin nag-goods pa yung injector kapag wala pa siyang leak. Okay, so, kasi tayo sa next function natin, yung function number 4. Okay, sa function number 4 naman, dito ang ating tinatawag na injection flow. So, tignan natin kung anong flow ng ating injector gamit itong function number 4. So, kapag in-okay natin, bubugaan nyo lang yan ng tester fluid para makita natin kung okay ba yung spray ng ating injector. So, start. Gaya niyan, tingnan nyo kung ano yung spray pattern na ginagawa ng ating injector. So, ganyan siya. So, nakakatulong din yan para ma-flush down yung mga carbon na nandun sa ating injector. So, 20 seconds lang yan. Then, pwede natin i-drain yung laman ng ating cylinder. Okay? So, sa function number 5 naman, ito is optional naman na kung gawin dahil nagko-consume siya ng mahabang oras dun sa pagtetest natin or pagsasimulate natin ng injector. Pero tuturo ko na rin. So, yung modes niya, meron siyang modes na tinatawag. Sa function number 5, meron tayong mode 1, ang mode number 2, and mode number 3. Meron siyang ibig sabihin. So, yung mode number 1, kapag inactivate natin yung mode number 1, magkakaroon tayo ng acceleration testing. So, magsasimulate yung ating injector na from low RPM, gagawa siya ng pag-accelerate hanggang sa pinakamataas na RPM na kaya niyang abutin. So, kung makapansin nyo, yung RPM natin, 600, papataas po siya kung hanggang saan yung kayang abutin ng ating testing. So, yun po yung mode number 1, is acceleration test. So, next na natin, mode number 2 naman ni function number 5 is deceleration naman, ibig sabihin po is pababa naman yung RPM. So, ayan, kung mapapansin nyo, mabilis po siya and then pabagal na po ng pabagal doon sa mode number 2. Yun po ay deceleration testing. Ayan, so bumabagal na po siya. So, mode number 3 naman po, ito naman yung pinaghalo. So, acceleration and deceleration naman siya. So, ayan, bibilis yan. Kung mapapansin nyo, bibilis yan. Then, maya-maya is babagal naman na po yung ginagawa ng ating injector. So, yun lang naman po yung mga modes number 1, modes number 2, and modes number 3. So, yun lang po ang magturo sa inyo tungkol din sa ating Hansel AG400. Explore nyo na lang din po yung ating machine. Thank you po sa panonood. Well said. Yung